Okay. Praise God. Isang mapagpalang umagang muli sa ating lahat, mga kapatid sa ating pong Panginoon sa araw na ito. Bago ang salita ng Diyos, tayo po ay darako sa isang bahagi ng pagsamba at ito po ang ating paghahandog ng ating pong mga kaloob sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Babasa muna ako ng talata sa aklat ng Mateo, ang kabanatay 6, talatay 11 hanggang 21, bago po ang ating gagawing paghahandog sa ating pong Panginoon. Amen. At ang paghahandog, ito po ay, sabi nga po ay, hindi dapat napipilitan tayo, mga kapatid sa ating pong Panginoon. Ang paghahandog, ito po ay hindi ginagawang persahan, sapagkat sabi po ng Korinto, iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Amen. Kaya dapat ang paghahandog, mga kapatid sa ating pong Panginoon, ito'y nanggagaling sa puso, may kagalakan, amen, hindi nabibigatan, hindi nahihirapan, mga minamahal sa ating pong Panginoon, yung bang nagbibigay pero masama ang loob. meron kasing minsan, maaaring may mga ganong pangyayari dahil napipilitan. Amen. Kasi sinasabi, ganito, mapapahiya ako pagka hindi ako nagbigay. Amen. Nakakahiya kay pastor, baka pagbukas ng sobre walang laman. Amen. Pero dapat hindi po maging ganoon ang paghandog sa Diyos. Pero bago tayo maghandog, mga kapatid sa ating pong Panginoon, kagaya ng aking sinabi kanina, mabasa ako ng talata, ganito po ang sabi ng Mateo, ang kabanatay 6, talatay 11. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. Kaya mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos, mga minamahal, sa ating pong Panginoon nais, sabihin ang salita ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. Hindi naman nakalagay dito na kasalanan ng mag-impok, mag-invest, hindi po kasalanan ang nakalagay dito. Amen. Pero ang sabi, kapag daw tayo po'y nag-iimpok, nais ipaunawa ng salita ng Diyos, kapag nag-iimpok ka sa bangko, pwedeng may makapasok na magnanakaw. Pag ikaw ay nag-iimpok sa iyong bahay, sa iyong tahanan, nagtatabi ka doon, ay pwedeng makain ng kalawang o kaya ng mga insekto. Kasi meron pong mga pangyayari, mga minamahal sa atin pong Panginoong Diyos, nung ako ay may Facebook pa, napanood ko doon yung isang nag-iipon ng pera. Akala niya marami na siyang ipon. Pero pagbukas niya, naku, hinayang na hinayang siya. Butas-butas na yung pera dahil kinain ng insekto. Amen? Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ini-encourage tayo na sabi dito sa halip, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Amen. Praise God. Lalo pa nga, mga kapatid sa ating pong Panginoon, kung nakikita natin na yung ating ibinibigay ay merong resulta tayong nakikita. Hallelujah. Mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. At huwag din natin kalilimutan na kapag tayo naghahandog, ito'y ginagawa natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. At ito rin, mga kapatid, ang katotohanan na kung saan ka nag-iimpok, ay doon ka makakakuha. Halimbawa, mga kapatid sa ating pong Panginoon, amen, magme-mention ako ng isang microfinance. Halimbawa, ikaw ay member ng card. Doon ka nag-savings ka doon. Hindi ka pwedeng mag-withdraw sa TSP. Sa card bank ka makakapag-withdraw. Di ba? At kapag ikaw ay sa bangko naglalagay, nag-iipon ka ng kayamanan, sa bangko ka makakakuha. Diba? Kaya kung tayo ay nag-iipon sa langit, pag nag-pray tayo, amen, makaka-withdraw din tayo sa langit. Hallelujah. Kaya pinakamabuti, mga minamahal sa ating pong Panginoon, na ginagawa nating mga tao, kung tayo po'y nag-i-invest, nag-iipon tayo,
ng ating pananalapi para katagpuin ang ating pangangailangan dito sa lupa. Ang sabi ng Bible, amen, ay higit tayong mag-impok ng kayamanan sa langit. Sapagkat doon ay walang masasayang, amen, hindi kakalawangin, walang magnanakaw na nakakapasok. At ito daw ang basihan kung saan naroon ang puso ng tao. Kapag ang tao pala ay lahat ang kanyang iniipon ay puro panglupa, ibig sabihin ang kanyang puso ay dito lang sa lupa. Pero kapag ang tao pala ay nag-iimpok sa langit, paano tayo makakapag-impok sa langit kagaya ng ating ginagawa, mga minamahal sa ating pong Panginoong Diyos, sapagkat pakikibahagi. Amen? Kapag may mga kailangang ipagawa sa church, nag-aambag tayo. Amen? Kapag mayroong mga okasyon sa church, tayo ay nag-aambag, yun ay pag-ipon sa langit, mga minamahal sa ating pong Panginoong Diyos. At pagdating na tayo ay nangailangan at tayo ay nag-pray, meron tayong wiwitruhin. Sabi natin, Lord, kailangan ko po ng ganito. Ipapadala ng Diyos ang pagpapala. At ang pinakamaganda, mga minamahal sa ating pong Panginoon, kapag sa langit tayo nag-i-invest, ang langit ay hindi nag-o-offline. Yan ang pinakamaganda. Anumang oras, kahit hating gabi, mga minamahal sa ating pong Panginoon, kahit anong okasyon, pwede tayong mag-pray. Hindi nag-o-offline ang langit. Yan ang pinakamaganda. Kaya tayo ini-encourage, mga minamahal sa ating pong Panginoon, na tayo ay mag-impok sa kalangitan, mga kapatid sa ating pong Panginoon. Kaya itong ating ginagawa ay pag-impok, amen, para sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo pa'y maghandog ng ating pong mga kaloob. Amen. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, kami narito ngayon, magbibigay sa iyo, Panginoon, ikaw nakakita ng pangailangan ng bawat isa, ibalik mo ito ng siksik-liglig at umahabaw. Maraming salamat sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise God. The joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Eat the pots and drink the sweet, send portion to those who are weak. The joy of the Lord is my strength. Amen. Praise God. Hallelujah. At para po sa lahat ng makapapanood na mga Kristiyano, amen. Hallelujah. O anumang iyong sekta ng pananampalataya, amen. Hallelujah. Ikaw ay maghandog. Kapag ikaw ay naghahandog, laging isipin yan ay sa Diyos mo ginagawa. At yan ay ginagawa na hindi napipilitan. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Ako tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, sa aklat ng Hebreo, ang kabanata po ay 10, talata po ay 37 hanggang 35. Amen. Hebrews chapter 10, verse 37 up to 39. Amen. At ganito ang salita ng Diyos, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal, at ang darating ay darating na. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Tayo po'y sandaling yumuko, tayo po'y manalangin ang manaming Diyos na makapangyarihan sa umaga pong ito, sa pangaral po ng iyong mga salita. Minsan pa, Panginoon, ako'y sa iyo umaasa. Pahiran mo ng kabanalan ng aking mga labi. Ikaw po ang personal na mangusap, dakilang Diyos, sa bawat isang naririto, maging sa mga makakapanood, Panginoon, amang banal. Abutin mo po sila, dakilang Diyos. Ang pangangaral na ito'y maging paalaala, maging pagtutuwid, Panginoon, upang kaming mga tao, dakilang Diyos, ay matutong magsuko ng aming buhay at sumunod sa iyong kalooban.
Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating pong Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Ito po isang paalaala, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Lalo't higit ay sa ating pong mga mananampalataya. Meron pong sinasabi si Pedro, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, na mabuti pa daw ang isang tao ay hindi nakakilala kaysa pagkatapos niyang makakilala ay muli siyang babalik sa kanyang dating buhay. Amen? Kagaya ng ating sinabi dito, mga minamahal sa ating pong Panginoong Diyos, sabi dito sa 37 at 38, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit kung siya ay tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Amen. At meron ding nagsabi, mga minamahal sa atin pong Panginoon, ng mga taong nagtatagumpay, ito ay yung mga taong pagkatapos makaranas ng pagbagsak, makaranas ng kabiguan, hindi sila sumuko, sila ay nagpatuloy hanggang sa makamit nila yung tinatawag na katagumpayan sa buhay. Amen. Sabi nga ni Conrad Hilton, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, sa kanyang isang quotation, successful people keep moving. They make mistake, but they don't quit. Amen. Ang mga tao daw na nagtatagumpay, ito yung mga taong sumusulong, sila po ay nakagagawa rin ng pagkakamali. Amen. May mga pagkakamali sila. Pero hindi sila sumusuko, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Tayong mga mananampalataya, mga minamahal sa ating pong Panginoon, hanggat naririto tayo sa lupa, hindi maiiwasan na tayo ay magkamali. Amen. Pero kapag tayo ay nagkamali, amen, hallelujah, kailangan lagi tayong handang tumanggap ng pagtutuwid. Kasi mali tayo eh. Kapag hindi na tayo tumanggap ng pagtutuwid, ito po yung nagiging dahilan minsan ng ating paghinto sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Kailangan nating umamin, kailangan nating magpakumbaba kapag nagkamali tayo. Huwag tayong magmamataas, mga minamahal sa ating pong Panginoon, kagaya ng ginawa ni Cain, di ba? Matapos niyang patayin ang kanyang kapatid na si Abel, tinatanong siya ng Diyos, anong ginawa mo, Cain? Sumisigaw ang dugo ng iyong kapatid. Anong sagot ni Cain? Amen? Ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Hindi ko alam. Hallelujah. Sa halip na magpakumbaba, sa halip na sabihin niya, Panginoon, ako'y nagkamali, patawarin mo ako, nadala ako ng aking damdamin, hindi, siya ay nangatuwiran sa Diyos. At ano ang nangyari, mga minamahal sa ating pong Panginoon? Siya ay itinaboy ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa ating pong Panginoon, amen, tayo ay makasusulong, makapagpapatuloy tayo kapag tayo po ay handang tumanggap ng pagtutuwid. Ang aking pong pangangaral sa umagang ito ay aking pong pinamagatang don't step back. Amen? Hallelujah. O yung sabi dito, huwag kang tatalikod o huwag kang uurong. Amen, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi nga, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, successful people keep moving. Amen? Dapat laging pasulong, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Huwag tayong matakot magkamali. Huwag tayong matakot sumubok, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Lalo na kung ang ating susubukan at ating gagawin ay kalooban ng Diyos. Huwag tayong matakot. Amen. Hallelujah. Dahil kapag ang susubukan po natin ay kalooban ng Diyos, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, lagi tayong sasamahan ng ating pong Panginoon. Ang ating pananampalataya o paglilingkod sa kalooban ng Diyos o pagsunod
ay maaari nating ihalin tulad sa pag-akyat natin sa isang mataas na bundok. Amen. Ako'y nakaakyat na rin po, kaya lang hindi naman mataas na bundok. Bundok lang. Diba? Naka-experience na akong makaahon sa isang bundok, mga kapatid, sa atin pong Panginoon. Hindi naman masyadong kataasan. Pero mahirap po pala. Diba? Hindi madali. Kapag titingnan lamang natin sa una, amen, ay napakadali. Mga minamahal sa atin pong Panginoon. Amen? Pero kapag ikaw na ang gumawa, hindi pala madali. Kaya yung pananampalatayang sinasabi dito, mga minamahal sa atin pong Panginoon, ang sabi sa 38, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung pananampalatayang sinasabi dito, amen, kapag mababaw ang ating pagkakabasa at pagkakaunaw, ay mananampalataya lang pala. Amen. Mga kapatid sa ating pong Panginoon, mabubuhay pala ako kapag ako'y nananampalataya. Amen. Hallelujah. Mga kapatid sa ating pong Panginoon, ang pananampalataya ay napapatunayan. Amen. Kapag tayong mga tao ay dumaraan sa mga distraksyon, sa mga hindi magagandang sitwasyon, sa mga panahon na tayo ay kailangang mamili, diyan lumalabas yung tunay na pananampalataya nating mga tao. Amen. Kaya nga, mga minamahal sa ating pong Panginoon, pag-usapin ay pananampalataya, hindi ito napakasimple. Amen. At minsan pwede tayong magkamali, mga minamahal sa ating pong Panginoon, na akala natin kalooban ng Diyos, pero hindi pala. Pero kapag nalaman natin na mali tayo, dapat magpapakumbaba pa rin tayo, patuloy tayong maglilingkod. Amen? Hallelujah. Mga kapatid sa ating pong Panginoon Diyos. Amen? Sino sa isang nakasakay na ng ikaw ay nasa tabing dagat, tapos nakikita mo yung kabilang isla, akala mo napakalapit lang, akala mo napakalapit, paano kitang-kita mo napakalapit lang, tinatanaw mo. Pero pag biniyahin mo na, ang layo pa na. Pag ikaw ay nasa akimunan, akala mo ang lapit lang ng alabat. Pero pag sakay ka na ng bangka, unang barko, amen, hallelujah, minsan inaabot din ng 1 oras. Pero ang kala mo, ang lapit, mga kapatid sa ating pong Panginoon Diyos. Pero kapag nagpapatuloy, naaabot, mga kapatid sa ating pong Panginoon. Kaya, ang sabi dito, mga minamahal sa ating pong Panginoong Diyos, kapag nagsimula ka na ikaw ay humakbang, mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos, pwede kang makaranas ng mga distraksyon sa buhay, at pwede kang magtanong, magpapatuloy pa ba ako o hindi na? Madaling magpatuloy kapag hindi ka pa nakakaranas ng pagtutuwid. Amen? Hallelujah. Yung ikaw ay dumadalo sa church, nagbibigay ka, even hindi ka pa tinutuwid ng pastor, kahit alam na meron kang maling ginagawa, hindi ka pinagsasabihan, madaling dumalo. Pero pag dumating na doon sa tinatawag na pagtutuwid, mga kapatid sa ating pong Panginoon, ito na yung mga tinatawag na distraksyon. Kapag ikaw ay tinutuwid na doon sa mga mali mong ginagawa, para yung ating pananampalataya ay maging maayos, ito na yung mga distraksyon. Tutuloy pa ba ako o hindi na? Mali pala yung ginagawa ko, akala ko tama. Diba? Hallelujah, mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Pero ang paalala ng salita ng Diyos, huwag kang tatalikod. Huwag kang uurong, mga kapatid sa ating pong Panginoon. Amen? Dahil kapag tayo ay umurong, kapag nakaranas tayo ng distraksyon, nakaranas tayo ng pagtutuwid,
Si Pedro ay nagpapaalala sa unang Pedro, ang kabanatay 5, talata ay 8. Ganito ang kanyang sinabi, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang niyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Kapag tayo ay umurong, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos, kapag tayo ay hindi nagpatuloy, ang dyablo, lalapain tayo, mga minamahal, sa ating pong Panginoon. Siya ay ating kaaway. Tayo na mga dating kambing ay ginawang tupa ng ating pong Panginoong Diyos. At ang mga tupa ay parang napakasarap kainin sa leon. Amen? Kaya mga Kristiyano, gustong-gustong lapain ni Satanas. Amen? Kaya sabi ni Satanas, sige, huwag ka naman patuloy, umurong ka na, hindi ka naman talaga magtatagumpay, sinisikap mo na nga. Amen? Dumadalo ka na nga sa church, nagbibigay ka na nga ng malaki, sasawayin ka pa dun sa mali mong ginagawa, bakit hindi ka na lang pabayaan? Yan yung mga pandaraya ni Satanas. Eh, syempre, tayo bilang tao, meron tayong emosyon. At pag nagpadala tayo sa emosyon na inilalagay ni Satanas sa ating isip, oo nga, nagbibigay na nga ako. Dumadalo na nga ako sa church. Bakit pagbabawalan pa ako ni pastor na gawin ito? Diba? Diba? Eh, gustong-gusto ko ito eh. Pero kung alam mong kasalanan, kapatid, sa ating pong Panginoon at itinutuwid ka, diba, yan yung labanan. Diyan mapapatunayan kung totoo tayong nananampalataya. Kung talagang mananampalataya tayo, diyan lalabas. Dahil ang tunay na mananampalataya ay laging handang tumanggap ng pagtutuwid. Para tayo ay pagkaroon ng pagtatagumpay. Hallelujah. Mga kapatid, kapag tayo ay nanghihina sa ating pakikipagbaka, sa ating pananampalataya at pagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, huwag tayong mag-alinlangan. Hanapin natin ang presensya ng Diyos. Alalahanin natin ang mga salita at pangako ng ating Panginoon. Anong sabi dito? Sa aklat ng Isaiah, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, ang kabanata ay 41. Isaiah chapter 41. Amen. Isaiah chapter 41, ang sabi po dito, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, verse 10 at verse 13, babasahin natin. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Bagamat ito, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, pag binasa natin, ito'y pangako ng Diyos sa Israel. Pero ang sabi din po ng banal na kasulatan, sa Galatia chapter 3 verse 29, sino mang nakipag-isa kay Kristo, siya ngayon naging binhi ni Abraham. Ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo, ang lahat ng nakay Kristo ay nagiging binhi ni Abraham. Ibig sabihin, nagiging Israelite spiritual. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, sa mga Israelita lang yan. Ipapaano natin, ipapaliwanag yung sinabi ng Galatia, na sino man kay Kristo ay nagiging binhi ni Abraham. Kaya kung ito'y para sa mga Israelita, ang salitang ito, ito'y para din sa atin. Mga minamahal, sa ating pong Panginoon, na ang pangako ng Diyos, siya ay isa sa atin, hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat mangamba. Kapag tayo ay nanghihina, palalakasin tayo ng Panginoon. Tayo ay iingatan ng Diyos at tayo ay ililigtas. Kaya sa mga distraksyon na ating pong napagdadaanan, sa mga pagtutuwid na dinadaanan natin, sa mga pagbagsak, tanggapin lang natin at ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat. Pero huwag tayong uurong, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Huwag tayong tatalikod. Magpatuloy pa rin tayo. Amen? At kung may makakapanood, ikaw ay na-DA, amen?
Hallelujah. Dumaan ka sa disciplinary action. Amen. Dati ka nasa ministeryo. Ikaw ay may ginagampanan. Ikaw ay pinaupo. Amen. Hindi yan dapat maging distraction. Ang sabi dito, ngunit ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Ibig sabihin, kahit ikaw ay nadisiplina sa iyong nagawang pagkakamali, ikaw ay palatandaan na ikaw ay nagpapakumbaba, hindi ka umuurong. Amen? Kung ano yung iyong sigla nung ikaw ay ginagamit sa ministeryo, ganun pa rin dapat kasigla ang paglilingkod mo sa Diyos. Dumadalo ka pa rin ng masigla, umaawit ka pa rin ng masigla, sapagkat hindi naman sa ministeryo nakabase ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay nakabase sa paglilingkod sa Diyos, sa pagpapatuloy. Pero ang sabi ng Diyos, kapag ikaw ay tumalikod, hindi siya matutuwa, hindi siya malulugod. Amen? Nadiin lang, napagsabihan lang, itigil na, hindi natutuwa ang Diyos. Sino ang natutuwa? Ang diablo. Diba? Tutuwa si Satanas. Diba? Tutuwa si Satanas kapag hindi na naglilingkod, hindi na nagpapatuloy ang isang mananampalataya. Amen. At ang Diyos ay hindi nalulugod, hindi natutuwa. Amen. Hallelujah, mga kapatid, sa ating pong Panginoon Diyos. Pero wala nung sinabi sa kadugsong na nagagalit ang Diyos. Amen. Sabi doon, hindi nalulugod. Ibig sabihin, hindi siya natutuwa. Maaari ang Diyos ay nalulungkot. Amen. Mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya kapag tayo ay nangihina, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, pinanghihinaan tayo ng loob. Amen. Lagi nating tandaan, sabi pa dito sa talatang 13 ng Isaiah 41, ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Nasugatan ng ating puso. Amen. Hallelujah. Dahil tayo ay nawala sa ministry, dati tayo ay kumikinang-kinang. Kasi ganun ang turing ng ibang nasa nasa ministry, di ba? Parang artista doon, lagi ka nakikita ng mga kapatiran. Kaya pag nawala ka doon sa unahan, biglang makakaagaw ka ng pansin. Pag nawala na din siya, ba't bigla nang nakaupo? Amen. Sabi ng Panginoon, amen, palalakasin ka, tutulungan ka. Mapagtatagumpayan mo yung iyong pinagdadaanan na yan. Basta magpatuloy ka lang, huwag kang uurong. Dahil hanggang tayo nabubuhay, hindi pa naman tapos ang Diyos. Pag naipakita natin sa Panginoon na sa kabila ng tayo ay nag-disciplinary action, nadiin tayo, pinaupo tayo, inalis muna tayo doon sa ating ginagampan ng ministeryo at nakita na tayo ay nagpupursige. Amen. Ginagawa pa rin natin yung kalooban ng Diyos, masigla pa rin tayong nananampalataya sa Panginoon. Walang imposible na mapabalik tayo, ibabalik tayo ng Diyos. Ang Diyos ang nagbabalik. Sabi, ang Diyos ang naglalagay, Diyos ang mag-aalis. Pero nagpatuloy ka, ipinakita mo na ikaw ay nagsisikap, ibabalik ka uli ng Diyos. Pero huwag kang uurong, huwag kang tatalikod. Dahil doon matatapos ang lahat. Hallelujah. Mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Ayun, hallelujah. Hanggang tayo nagpipilit humakbang, mga kapatid, ang Diyos laging handang tumulong. Dahil ang pagsulong, yan ang kalugod-lugod sa Diyos. Diba? Hallelujah. Halimbawa, ikaw ay isang mananampalataya. Diba? Nahihirapan ka sa buhay. Diba? Mahirap yung sitwasyon mo. Diba? Alayo ng iyong lugar. Malayo ang church. Nahihirapan ka. Pinanghihinaan ka ng loob. Palalakasin ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ang magpapalakas, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Pagka nakikita, nahihirapan ka ng humakbang. Amen. Tumawag ka sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ko. Gusto kong makapunta sa church. Gusto kong makapagpatuloy. Tutulungan tayo ng Diyos. Kasi ang Diyos nalulugod sa mga nagpapatuloy. Nalulugod ang Diyos sa mga nagsisikap.
Pero hindi siya natutuwa, hindi siya nalulugod doon sa mga tumatalikod. Diba? Hallelujah. Mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos, pwede ko bang sabihin ang linyang ito? Amen. Hallelujah. Pahintulutan niyo ako mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Ito yung linya ko lang mga kapatid sa ating pong Panginoon. Kasi ang tinutukoy dito ng salita ng Diyos yung tumatalikod. Pero ako'y naniniwala din na ang Diyos hindi din natutuwa sa pawala-wala. Di ba? Natawa kayo doon, ano? Hallelujah. Praise God. Mga kapatid sa ating pong Panginoon, amen. Ang pagpapatuloy ay hindi po madali. Totoo yan. Hindi po madali. Para ka nga umaakyat sa bundok. Amen? Pero ang nakakatuwa dito at nakakapagbigay ng lakas, mga kapatid sa ating pong Panginoon, kasi na-experience ko nga umakyat, kahit yun ay mababa pa lamang na bundok. Hindi ko nga alam kung bundok ng tawag doon o burol pa lang. Amen? At saka, doon sa aming dinadaanan na yon, mayroon pang talon. Kaya ang tatalas ng bato. Pero habang kami ay pataas ng pataas, yung mga sakit na aming naramdaman, gawa ng matatalas na bato, matatalas na damo. Amen? Ang hirap umakyat dahil ang daming malalaking ugat. Pero nung itinanaw namin, nakakit kami ganyan. Amen? Siyempre, doon kami nakapokus sa aming aakyatin. Pero nung pagharap namin ganyan, nakita namin yung paligid. Wow, ang ganda ng aming natatanaw. Parang lahat ng sakit na aming naranasan, parang biglang nawala. Sabi namin, ang ganda ng paligid. Amen? Kaya tayo mga mananampalataya, mga minamahal sa ating pong Panginoon, habang tayo nagpapatuloy, amen? Marami tayong mga magaganda at mga dakilang bagay na mas makikita pa. Amen? Kapag tayo nagsisikap, mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Pero pag huminto na tayo, halimbawa lang. Ha? Hallelujah. Ito, hindi ko naman babanggitin ang pangalan. Ano? May mga manunood kasi. Wala na sila manghula. Halimbawa, amen? Dahil sa iyong paglilingkod sa Diyos, nakatapos kang pag-aaral, amen? Nagkaroon ka magandang trabaho, pero tuloy-tuloy ka pa rin sa paglilingkod sa Diyos. Tapos, ikaw ay pinagpala ng lupa't bahay. Pero pag tumigil ka sa paglilingkod, hanggang doon na lang ang makikita mo. Amen? Pero kapag ka ikaw ay nagpatuloy, hindi mo alam pag nagkapamilya ka, malay mo. Amen? Kung hindi man ikaw, ang maging pastor, yung palang iyong magiging anak, magiging pastor kasi nagpapatuloy ka. Pero kung hihinto ka na, paano mo makikita yun? Di ba? Kaya tayo mga kapatid sa ating pong Panginoon, habang nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos, marami pa tayong makikitang mga dakilang bagay, magagandang bagay na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi ng Panginoon, hindi siya nalulugod sa mga tumatalikod. Kasi nanghihinayang ang Panginoon, marami pa sana siyang gustong ipakita na mabubuting bagay, kaya lang pagka ang lingkod niya ay tumalikod, huminto, doon na matatapos, wala na siyang makikita. Amen? At ang nakakalungkot ka pa nga doon, amen? Karamihan sa ating karanasan, yung mga tumatalikod sa Panginoon, masasamang bagay na ang kanilang nakikita. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid sa ating pong Panginoon, hallelujah, mga kapatid, huwag tayong hihinto. Manatili tayo doon sa landas na pinapatahak sa atin ng Panginoon. Amen? Mahirap man, mga kapatid sa ating pong Panginoon, minsan nasusugatan ng ating puso. Ang pinakamaganda, habang nagpapatuloy tayo, natutuwid ang ating mga pagkakamali, at nakikita pa natin ang mas magagandang bagay na nais iparanas sa atin ng Diyos. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, bilang pagtatapos, amen, maging excited tayo
Sa ating paglilingkod sa Panginoon, ito yung nakita kong susi, mga kapatid, para hindi tayo madaig ng mga distraction. Maging excited tayo. Kapag ka ikaw ay excited sa mga gagawin ng Diyos, hindi mo mapapansin ang mga distraction sapagkat ikaw ay mapofocus doon sa mga nais mong makita sa Panginoon. Amen? Yung bang meron ka nakikita na hindi nila nakikita. Amen? Hindi po ito yung nakikita mong pangitain na darating ang araw pag nagpatuloy ako paglipas ng 5 taon, ganito gagawin sa akin ng Diyos. Kaya kahit anong distraction sa aking paligid, hindi ko ito papansinin dahil merong pinapakita sa akin ng Diyos na ito ang mangyayari sa hinaharap. Amen? Maging excited tayo. Laging may gagawin ng Diyos. Kapag ka tayo ay excited, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, Sabado pa lang iisipin natin linggo na sana. Dahil excited tayo sa gagawin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kapag hindi tayo nakapag-akay ng mga tao sa gawain ng Panginoon, hindi tayo hihinto, kundi magiging excited tayo. Ito ay magiging challenge sa atin upang lalo tayong magpursige. Mga kapatid, sa ating pong Panginoon, dahil gusto natin makapagpatuloy upang malugod ang Diyos sa atin, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Dahil kauli-ulihan ang sabi ng 37, ang darating ay darating na. Kaunting panahon na lamang. Yun lamang, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Iyuko natin ang ating ulo, ipigit natin ang ating mga mata. Amen. Manalangin tayo sa ating pong Panginoong Diyos para sa mga manunood online, minsan pa. Amen. Hallelujah. Ikaw ay nakaranas ng pagbagsak at ikaw ay huminto na sa paglilingkod. Ay kung sabihin sa iyo, hindi pa tapos ang Diyos sa iyong buhay. Buhay ka pa. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon. Ikaw ay manumbalik. Muli kang maglingkod. Isuko mo sa Kanya ang iyong buhay muli. Muli mong tanggapin ang Panginoon sa iyong buhay. Gawin mo na siyang Panginoon. Siya na ang iyong susundin. At ako'y mananalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Sabihin mo ang ganitong panalangin, Panginoon, narito po ako sa iyong banal na harapan. Ako'y nagpapakumbaba. Humihingi ako ng tawad sa lahat-lahat ng aking mga kasalanang nagawa. Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Panginoong Hesus, isinusuko ko po sa iyo ang aking puso at isipan. Simula ngayon, turuan mo ako na ikaw ang aking maging Panginoon sa aking buhay. At ako'y naniniwala at nananampalataya na ako ay pagpapalain mo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Para po sa ating lahat ng mga mananampalataya sa umagang ito, Amen. Hallelujah.